Hello guys, welcome back. So, today topic tayo about it doon sa kang Sholi at kang Yolo. Shout out pala kang Sholi at Yolo. Alam nyo, galit ako sa inyo. Bad trip ako sa inyo, no? Habang tinignan ko yung interviews lang ni Tony Gonzaga. Alam mo, papasok mo nyo lang ng pintuan. Sarap nyo batuhin ng bato. Kanya batuhin, no? Sarap batuhin. Alam nyo ba yun? Yung nasusuka ako tumingin sa mga mukha yung dalawa nyo. Sa totoo lang, hindi ako nagja-judge kay Sholi. At hindi din ako nagja-judge sa inyong dalawa. Ang pinakaya ko lang sa inyo, na sana nirespeto nyo man lang yung mga magulang ninyo. At ikaw naman, Sholi, at sana ikaw naging paraan para maging okay si Carlos Yolo at yung nanay niya. Hindi yung mas lalo mo pa nilalalong sitwasyon nga mag-ina. Alam mo ba yon? Babae ka lang at nanay yun. At ang nanay nag-iisa lang yan sa mundo at hindi mapalitan. At ikaw, babae ka lang at mapalitan ka lang. Pero wala namang masama na magmahal at wala namang masama na magmahalan kayong dalawa, whatever, na kung magdikit man kayo, maglinta man kayo. At sana, ikaw na lang sana naging daan na pumunta sa nanay niyan, humingi ng sorry. Na sana sinabihan mo man lang si Carlos na pumunta sa nanay niya, na hingi tayo ng sorry. Mas mas lalo mo mas lalo mo nilayo yung tao. Alam mo ba yung sarili mo? Siguro di ba may pinag-aralan ka, nursing ka, di sana kung matino pa lang yung utak mo, sana tinulungan mo lang si Carlos na mahal, punta tayo sa nanay mo, hingi tayo ng sorry. Hindi yung mas lalo mo po yung binaano yung sarili mo, na tinaas mo pa yung sarili mo. Ay, hindi ako pera yung ginasto ko, hindi mali akong ano ba yun? Parang nakakairita ka na. Alam, maganda ka nga, pero yung ugali ng squatter, alam mo ba yun? At isa pa, una sa lahat, magulang ni Carlos yan, at mas matanda sa natin yan. At siguro hindi ka rin tinuruan yung nanay mo na maging matino sa mga magulang at respect sa mga magulang. Ano yung sabi mo na dapat hindi responsibilidad yung mga anak magulang. Wala akong pakialam doon sa sinasabi mo. Ang akin lang na sana konting respeto man lang sa sarili mo at sa mas matanda sa nanay natin yun, magulang natin. Sana nga kung hindi gagawin yung anak mo sa iyo yan na balang araw. Alam mo na sana hindi gagawin yung mga anak nyo yung ginawa mo sa nanay ni Carlos, na mas lalo mo na nilayo yung tao na walang anak na hindi matitiis yung nanay. Ako nga kahit yung nanay ko hindi kami magkasundo, iniwan kami, bata pa kami, hindi kami pinag-aral, kahit saan kami pupunta, hindi kami pinag-aral. Ako lang nagsisikap ng sarili ko at hindi ako nakapag-graduate ng college or high school man lang, pero hindi habang how many years kami iniwan ng nanay namin, 2001 hanggang nagkita na kami mga 28 years old na ako, or like that, nagkaanak na ako ng isa. Simula nagkita kami ng nanay, hindi nga ako nagsama ng loob, kahit wala siya sa tabi namin, nag-asawa siya ng iba, kasi yung tatay ko patay na. At sabi naman tatay ko na huwag kayong magtanim ng samang loob sa mga sa nanay nyo, kasi nanay nyo pa rin yan, nanay pa rin natin yan. Sana at sana ikaw naman, sana ako babae ako dapat ikaw naging daan na maging okay yung nanay niya at si Carlos Yolo at yung nanay ni Carlos. Di mas lalo mo mas lalo mo nilayo yung tao. Kasi
sinira mo yung tiwala ng nanay ni Carlos sa'yo kasi mas lalo mo pinakita kung sino ka. Ay, alam mo yun, is like a gold digger, alam mo ba yun? Na sana pinakita mo yun sa nanay mo, nanay ni Carlos, na mahal ko ang anak niyo. Huwag kayo mag-alala na gano'n. Mamahalin ko naman yun. Hindi, pinakita mo sana sa nanay niya na mahal mo si Carlos. Hindi yung mas lalo mo pa pinakita yung sarili mo kung anong meron ka. Alam mo, siguro yung papasok mo yung palang sa studio ni Tony Gonzaga. Alam mo, pero patuhin, no? Isa, hindi mo patuhin. Buwan ko lang. Yung gigil ako sa'yo. May mali ka naman din doon, sorry. Kung mahal mo yung tao, kung mahal mo si Carlos, sana ikaw naging daan na maging okay si Carlos ang yung nanay niya. Na ikaw mismo pumunta sa nanay niya, humingi ng sorry na may mali man ako. At ito naman yung anak na si Carlos na sana sinabihan niya si Soli na wag mo ganun ng nanay ko. Inasad yung utak mo, nasa baba o nasa taas. Saan ba yung baliktad na siguro ata yung mundo, no? Yung utak mo nasa baba na. Yung utak mo nasa baba, wala sa taas. Hindi ko alam kung nasaan yung utak mo, Carlos. Anong sabi mo na hindi mo kasalanan pinanganak sa mundo? At isa pa, hindi nga kasalanan ng pinanganak sa mundo, pero kung hindi ka pinanganak dito sa mundo, siguro wala ka sa posisyon mo ngayon. Alam mo, imbis yung una, proud ako sa'yo. Masaya ako kasi nanalo ka. Pero nung nalaman ko na bakit ganun? Dapat kasama mo sa tagumpay yung mga magulang mo. Alam mo yun? May mga kapatid ka. May mga kapatid ka. Nagmamahal sa'yo. Yung nanay mo nagmahal sa'yo. Kahit babalik ta rin natin yung mundo, nasa tama tayo. Pero, yung akin lang, mahal pa rin natin yung nanay natin. Kasi babalik ta rin natin ng mundo, ang nanay mo pa rin mag-aalaga sa'yo. Alam mo, ang pangarap ko sa'yo, sana bumagsak ka. Sana gumapang ka sa lupa. Pangarap ko sa'yo, sana bumagsak ka. Sana gumapang ka sa lupa. At ikaw naman, Sholi, hindi naman ako nagja-judge sa'yo kung anong background mo. Hindi kita ginajudge kung saan ka nanggaling. Sa akin lang sana, ikaw lang sana naging daan na ayun, maging okay ang mag-ina, communicate sa pag-connection sa isa sa pagmamahal. Hindi yung mas lalong mo mas lalong mo inaway yung mga kapatid, mas lalong mo nilayo yung side sa pamilya nila. Mas lalong mo nilayo. At una sa lahat, at kumbaga ni-confirm yung sarili mo kung sino ka. At hindi naman ako nag-judge about sa mga background mo. Wala akong paki. Kasi wala naman talaga akong paki sa'yo. At sa akin lang sana, nirespeto mo yung nanay niya. Hindi yung mas lalo mo tinataas yung sarili mo. Mas dinadown mo yung pagmamahal ng ina sa anak. Ako nga, how many years kami hindi nagkita, hindi kami pinag-aaral ng nanay namin. Pero kahit galit ako sa nanay ko, pero hindi ako ganun kagalit sa nanay ko. Kung anong meron ako, binigyan ko pa rin yung nanay ko. At binigyan ko pa rin kung anong meron ako. Kasi nanay ko pa rin yun. Kahit baliktarin natin yung mundo, nanay ko pa rin yun. At ngayon lang ako nakakarinig ganito. Ikaw naman, Carlos, pinagpag-aral ka ng nanay mo. At una sa lahat, at hindi makasama yung nanay mo sa ibang bansa kasi wala kang pera eh. At ako nga nag-a-abroad ako, hindi man ako napagtapos ng pag-aaral. Kahit wala yung nanay sa tabi namin. Hindi kami nakapag-aaral, hindi nga ako nakagraduate ng high school. Nag-ibang bansa na lang ako para mabuhay lang ako. Pero kahit masama mang loob ko na hindi kami pinag-aaral ng nanay namin, pero hindi ganun, hindi yung tanim ko sa galit sa nanay ko. Kahit may mali man siya, kahit iniwan kami na maliit pa kami, hindi pa rin ganun yung ugali ko sa kanya. Mahal ko pa rin yung nanay ko, pero hindi ko ginanon yung nanay ko.
Kahit kung may pera ako, nagbinigyan ko yung nanay ko, kahit may kunti lang. Hindi naman ako mayaman, pero namimiss ko pa rin yung nanay ko. Kahit may kasalanan siya sa amin, or iniwan niya kami, wala siya sa tabi namin. Kahit saan kami pupunta, ang hirap pag walang magulang. Ang hirap. Ayaw ko rin naman maranasan yan sa anak ko. Yung naranasan ko, pinakita ko lang kung anong binigay ko lang yung gusto na kailangan sa anak ko. Na sana surely hindi yung gagawin sa anak mo. At ikaw din naman, Carlos. Ay, hindi ko lang maintindihan. Dapat ikaw naging daan mo. Kung mahal mo si Carlos, dapat ikaw naging daan na maging okay ang mag-ina. Alam mo, hindi ko alam bakit buntot ng buntot ka kang Carlos. Siguro, wag mo sabihin takot ka, sabihin ganun. Alam mo, mas daig mo pa yung asawa ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao is panalo. Panalo sa lahat. Mas mayaman pa yun kaysa inyo. Alam mo, kahit hindi saan si Manny Pacquiao, hindi gano'n, kahit saan si Manny Pacquiao at yung asawa niya, hindi yung buntot ng buntot, hindi kagaya mo, surely, buntot ng buntot. Alam mo, Carlos, imbis naging proud ako sa'yo, pero parang nawala yung proud ko sa'yo. Ano, nawala akong gana na naging proud ako sa'yo. Nakita ko yung naramdam ko na yung nanay mo naghirap, na ikaw nagpakasarap, na sana bumagsak ka. Dapat inayos mo yun. Kasi mga kapatid mo nasasaktan at yung nanay mo, yung tatay mo. Alam mo ba, hindi ko maintindihan. Kahit sabihin mo pa na hindi nyo alam yung dulot ng anong mali. Ang akin lang naman, sana nirespeto mo na lang yung nanay mo at yung tatay mo, mga kapatid mo. At sana yung babae na yan na Soli, dapat siya naging daan na maging okay kayo ng pamilya. Ikaw naman, Soli, may pinag-aralan ka naman na sana sinabihan mo yung jowa mo na maging okay kayo. Na maging okay kayo ng nanay niya. Hindi mas lalo mo tinaas yung kung meron ka. Siksik ka nga, pero ugali, mas kwate naman. Hindi ako nagandahan sa'yo kasi kali mo. Siguro hindi ka tinuruan yung nanay mo na huwag mong gawin yan, ganon. Wala akong paki sa'yo. Wala akong paki. Yung akin lang naman, sana ikaw naging daan na maging okay yung nanay nila. Maging okay yung anak at saka nanay. Yung pagmamahal. At sana lumapit ka man lang sa nanay niya na humingi ka ng sorry kung may mali man ako. Ganun kayong dalawa, lumapit sa nanay niya na maging okay kayo para hindi kayo tinacharge ng ganun basta-basta. Alam mo, pira lang yan, mawala lang yan yung pagmamahal bilang ina. At pag ikaw nawala ng pera at walang mag-aalaga sa'yo, babalik ka pa rin sa nanay mo, iiyak ka pa rin, iwan ko. Pero ako naman, hindi din ako nagja-judge sa background mo, surely. Ang akin lang naman, sana tinulungan mo yung mag-ina na maging okay sila. At ikaw naman, feeling, ewan ko, wala akong masabi. At yung nakita ko, yung habang ni-interview kayo nito itong saga, parang mas lalo tumatayo yung mga balibo ko. Alam mo yun, tumatayo yung mga balibo. Alam yun, ang sarap batuhin, no? Ang sarap kayong batuhin dalawa. Di naman sa ganon na tinadown ko yung, kasi hindi ko alam yung side ko. Pero hindi, may mali. Dapat ikaw na lang na maging okay yun sila. Dapat kung ako lang sa'yo, kung mahal ko si Carlos, sana punutahan mo yung nanay niya, humingi ka ng sorry kung sakaling matanggap ka pa ng nanay niya na mahal, punta tayo doon sa nanay mo, humingi tayo ng sorry. Siguro maging proud yung mga tao, yung mga tao sa social media na ay mabait pala ito, ganun, di ba? Sana maging proud pa sila sa iyo na ikaw naging daan na okay sila, ganun.
Di mas lalo mo tinaas yung sarili mo eh. Mas lalo mo tinataas. Yung ano, yung tumatayo yung balibok ko sa'yo, sorry, sa totoo. Tumatayo yung mga balibok ko, ewan. Para akong, ay, sumasakit yung ulo ko pag nakita ko yung pamumukha mo. At ikaw naman, Sholo, batang isip ka rin. At sana mag-isip ka. May something eh. Pag ikaw na gumagapang sa lupa, saan ka pa rin, babalik ka pa rin sa mga magulang mo. Ako nga, nahihirapan nga ako kahit wala akong magulang eh. Nahihirapan akong mabuhay mag-isa. Kahit iniwan kami ng nanay ko, na maliit pa kami, siguro nasa ano pa ako noon, or around 7 years old. Kahit saan kami pupunta, wala kaming bahay. Kahit saan kami pumupunta. Or nakatira kami sa mga kapitbahay namin na ang hirap yung pinagdaanan, na ang hirap mabuhay. Yung someday na namatay yung tatay ko, nakakamiss naman. Namimiss ko na si father. Yung may araw din na Sabad lang huli magsisi ka. Ako nga, kahit yung nanay ko may asawa na iba, na namimiss ko nga kahit iniwan kami 100%. Na bata pa ako, and then nagpakita yung nanay ko is 28 years old na ako. Nagkaanak na ako ng isa. Samantala 14, 13, hindi nagpakita yung nanay ko. Hindi nga ako nagtanim ng galit sa nanay ko. Ikaw pa kaya? Na pinag-aral ka, pinakain ka, di porket naka-abroad ka na, umangat ka na, at tinanim na yun sa galit yung nanay mo, dapat naging masaya ka. Dapat tinulungan mo lang yung nanay mo, binahayan mo yung nanay mo. Ako masaya na ako doon, kaya tulungan ko lang yung nanay ko, na bahayan ko siya konti. Kung ako lang may pera, bahayan ko muna yung nanay ko before ko i-enjoy yung sarili ko. Kasi ang babae mapalitan lang yan, magsawa lang yan. Pero yung pagmamahal biglang ina at pagmamahal bilang kapatid, hindi mapalit ng pera yan. Sana balang araw hindi gagawin yung anak mo sa'yo. At ikaw naman, surely, di ko alam kung nasaan yung utak mo punta. Ang hirap sabihin mo, babae ka, maging nanay ka rin balang araw. Pag ito nakita sa mga anak mo ang ginagawa mo, baka yun lang ang magtatakwil sa iyo, at yun lang ang magtapak sa iyo sa lupa. Kasi nakita eh. At wala naman din akong pakialam kung wala nang sabagay, wala naman masama magmahal, or ang akin lang naman na sana humingi ka ng sorry sa nanay niya, at pinakita mo na mahal mo yung tao, na mahal mo si Carlos, at mahal mo yung nanay mo. Si Jinky nga eh, si Jinky Pacquiao, proud nga ako kasi minahal na yung ugangan niya. Ikaw hindi pa nga kaikasal eh. Alam mo, dapat ikaw naging Dani. Mas daig mo pa ang asawa ni Manny Pacquiao. Yung mataas yung iwan ko. Madamot ka. Alam mo? Madamot ka. Kasi ikaw naman, Carlo Yolo, ang selfish mo. Sobrang selfish mo. Hindi mo yung madali lang yung sabihin na hindi mo kasalanan, binanganak ka sa mundo. Pasalamat ka nga eh. Yumaman ka na agad eh. Diba? Pasalamat ka nga. Kasi na, kung hindi ka pinanganak sa mundo, siguro walang-wala ka ngayon. Ako nga, how many years kami iniwan ng nanay ko. Kahit hindi ako pinanganak ng mayaman, hindi nga ako nagsisi. Naging masaya nga ako na kahit hindi ako nakapag-aral, or whatever, hindi ako napakatapos sa high school, pero masaya rin ako na ako. At wala siyang tabi yung nanay namin. Kahit may asawa na iba, pero hindi ako nagsisi, at hindi ko tinanim sa galit yung nanay ko. Binahayan ko pa nga yung maliit na bahay, pero ewan ko, sa tagal na hindi na namin nagkita, kasi may asawa na yun iba eh.
Sana naman, mahalin mo rin yung magulang mo. Ang hirap pag walang magulang. Ang hirap sobra. Yung wala kang kausap, pag nag-inusara ka na, wala kang kausap, wala kang katabi. Ako nga, kahit wala akong kausap, nandyan yung anak ko mag-isa, kaisa-isa kong anak. At minsan, gusto kong may kausap, ang kapatid ko na lang kinausap ko. Ang hirap, ang hirap. Kahit ilang babae pa yan, talagang iiwanan ka rin pagdating sa ere, pag walang-wala ka. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Na sana maging okay yung pagmamahal nyo biglang ina. At pumunta ka sa nanay mo, magsuri ka. At para naman makita sa mga tao na naging proud sila. Nung una nung nakita ko, idol kita, pero yung nakita ko pagdating sa nanay mo, ang down tumingin sa nanay mo. Nasasaktan ako eh. Nasaktan ako. Parang, bakit ganun? Umangat siya. Hindi man lang nainakyat yung nanay niya. Yung mga kapatid niya, yung mga kapatid ko. Ang sama, hindi ko alam. Bakit? Yumaman ka, hindi mo nga alam kung saan mo ipupunta yung pera. Hindi mo nga alam kung saan i-handle mo yung pera. Pag yung babae na yan, pag nagsawa yung babae sa'yo, iwan ko. Kakapang ko sa lupa hanggang sa huli. Maniwala.